Narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala ko kasaldi po- ko, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. Isa ka rin ba sa mga nagtataka kung bakit hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na arrest warrant o hindi man lang nakakasuhan si Romualdez? Ngayon, si Senator Marcoleta, kinastigo o he confronted the DPWH kung bakit naman ganito. No? Tingnan natin. Akala ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. So- Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masinop po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Aming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po ito po hindi po letter, hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag.
Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. DPWH, ICI, DOJ, at Ombudsman. No? Kung kayo talaga ay gustong if you claim that you are a champion of justice, bakit hanggang ngayon wala pa rin naisasampang kaso kay Romualdez? No, lagi niyong sinasabi walang ebidensya, wala pang matibay na ebidensya. Wala nga bang ebidensya o ayaw niyong maghanap ng ebidensya? No? Bakit ang dali niyong makahanap ng ebidensya o ano kay Chis Escudero, kay Jingo Estrada, no, kay Nancy Binay? 'Di ba? Tapos si Saldico, nung hindi pa siya bumabaliktad, nahirapan din kayong maghanap ng ebidensya. Ngayon, dahil bumaliktad si Saldico at itinawid si President Marcos at direktang itinuro si Romualdez at si Lisa Marcos at si Sandro Marcos, agad-agad may ebidensya agad, nakapagsampa agad ng kaso para mapauwi si Saldico. Kinansila agad ang passport. No? Pero bakit si Romualdez hanggang ngayon wala pa rin warrant of arrest? Walang ebidensya? Sinasabi nyo, walang ebidensya? Wala nga ba? O ayaw nyo lang talagang maghanap ng ebidensya? Dahil ito ay paningin ko lang naman. Baka naman, sinabi ni Marcos, huwag nyong isali si Romualdez. Kasi pag si Romualdez naman ang naasunto at naipit, baka mag-champion siya sa tawag ng tanghalan at siya ay kakanta. At ikakanta niya ang mga tunay na salarin. For sure, no, itong si Romualdez, hindi naman, babugado to eh. Hindi naman to bobo. No? Sure ako na ito ay may itinatago din namang alas. No? Na kung sakali siya ay maipit, isasama niya yung mga tunay o yung mga kasabot niya. Kasi pag ako si Romualdez, no, imbis na, alam ka naman, ako lang yung magdusa. Diba? So sa DPWH dyan, ICI, Ombudsman at DOJ, halatang halata na eh. Wala. May pinagtatakpan, no?